halip na alisin, maiging pagandahin pa ang serbisyo ng EDSA Busway. Git ng DOTR, malaki ang pakinabang ng mga pasahero sa bus carousel dahil marami itong access point. Si Zef Bosonga ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Hindi duplication ng Metro Rail Transit o MRT3 ang EDSA Busway. Iyan ang binigyang diin ng Department of Transportation sa mungkahing tanggalin ang EDSA Bus Carousel para mapaluwag ang trapiko sa Metro Manila. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Johnny Gesmundo, Executive Assistant to the Office of the Secretary, na malaki ang naitutulong ng EDSA Busway dahil marami itong access point papuntang MRT3 at LRT Line 1. Maraming points na pwedeng bumaba ang mga pasahero. Yung manggagaling ng PITX, pwede siyang sumakay ng MRT dyan sa Taft Avenue. Pero kung ang destination niya ay malapit sa Caloocan, hindi na yun sakop ng MRT3, kailangan mag-busway siya. At dahil mas mahaba ang ruta ng busway, marami rin ang nakikinabang sa serbisyo nito. Sa katunayan, umabot sa 62 million pasahero ang sumakay rito noong 2024, habang nitong Enero lamang pumalo sa 5.5 million ang naitalang pasahero. Paliwanag ni Gesmundo, hindi luluwag ang trapiko sa Metro Manila kung aalisin ang busway dahil pupuntahan lamang anya ng mga sasakyan ang lane ng carousel. Sa dami kasi ng volume ng sasakyan sa EDSA, kaya't hindi yan ang solusyon. Ang solusyon ng DOTR sa traffic hindi lang ng EDSA ay ang mga mass transport project na ginagawa namin. Giit ng DOTR, sa halip na alisin, mas makabubuti anilang pagandahin pa ang serbisyo ng EDSA Busway sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor at pagtugon sa pangangailangan ng mga Pilipinong pasahero. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Zef Bosongan para sa Balitang Pambansa.